Good morning sa bawat isa sa atin. Shalom, shalom. God is good all the time sa bawat buhay natin. Kumusta na po kayo? Alam ko po na nasa mabuti po kayong kalagayan at ang buhay po natin ay laging nilideklara natin ay laging blessed sa pangalan ni Jesus. Kaya alam ko, ang buhay nyo ay blessed sa bawat oras din. Ano nangyayari sa akin, i-bless po kayo ng Panginoon at na ating mga pangangailangan, tutugunin ito ng Panginoon dahil ang Diyos natin ay more than enough para sa ating buhay. Kaya sa umagang ito, patuloy na ang bawat isa sa atin ay alam ko na patuloy binigyan ng Lord ng panibagong umaga, panibagong buhay at panibagong lakas sa umaga nito. Patuloy na ang awa at habag ng Panginoon ay laging suma sa atin. Kaya sa umaga nito, bago tayo dumulog o lumapit sa Panginoon, tayo ay mag-pray at magpuri, mag-worship, and then ako ay magkaroon ng konting testimony sa inyo. Salamat sa Panginoon at alam ko ang buhay niyo ay pinagpala ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Sa umaga nito tayo ay manalangin. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa panalangin na maiksing panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umaga nito. Patuloy ka namin, Lord, na pinasasalamatan sa buhay na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat po, Lord, sa buhay. Salamat po, Lord, sa lakas. Salamat po, Lord, sa kagalingan. Salamat, Lord, sa proteksyon. Salamat po, Lord, sa pag-ibig mo. Salamat po, Lord, sa pabor mo at ang pabor ng tao na pinagkakaloob niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa pamilya. Salamat po sa mga kaibigan. Salamat po, Lord God, sa lingkod mo na ginagamit sa bawat buhay namin, Panginoon. Salamat po, Lord, doon sa mga biyaya na ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw at doon din po sa mga biyaya na ipagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Lord, sa mga bagay na hindi namin, Lord, ni-expect. At salamat din po, Lord, doon sa mga pagsubok na ipinagkaloob niyo rin. Alam namin, Lord, na ito ay malagpasan namin at ito, Lord, ay maging lalo kami maging matatag sa pananampalataya sa inyo. Dahil alam ko, Lord God, pangit man ang sitwasyon, maganda man ang sitwasyon, lahat ito, Lord God, pinapayagan niyo upang, Panginoon, lalo ka namin, Panginoon, kilalanin at patuloy ka namin, Lord, na pagkatiwalaan. Ikaw lang, Lord, yung mataas sa buhay namin at patuloy, Lord, tinataas namin, Lord God, ang lahat ng aming mga pangangailangan, ang lahat ng aming mga suliranin sa pangalan ni Jesus. Kaya, Lord, patuloy namin, Lord, na itinataas ang umagang ito. Ikaw lang, Lord, yung mataas. Ikaw lamang maparangalan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Sa umagang ito, tayo dumulog, hingin ko rin po sa Panginoon na magpakalinis po tayo. Ibig sabihin, hingin natin yung mga bagay na hindi natin natawag. Hingin din po natin ito sa Panginoon. Kaya Lord, patuloy akong lumalapit sa iyo, Lord. Nagpapakumbaba, humihingi ng awa at habag niyo. Linisin niyo po ako ng banal na dugo at ng Espiritu Santo. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkukulang, pagkakamali, pagkasala. Ito man hayag, ito man ay lingid sa pangalan ni Jesus. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga iniisip, sa lahat ng aking nararamdaman, sa lahat ng aking ginagawa na hindi kalugod-lugod sa inyo. Kung mayroon man po ako, Panginoon, na nagawa po, Panginoon, na ito man, Panginoon, ay lihim o ito man, Panginoon, ay hayag, patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ako ng banal na dugo at ng Espiritu Santo. At anuman ang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus na pandaraya sa aking kaisipan, pandaraya ng aking damdamin, sinasaway ko po ito sa pangalan ni Jesus. Hindi po ko po ito tinatanggap sa buhay ko dahil ang buhay ko ay buhay ng Panginoon. Nilalakaran ko ang buhay ng Panginoon. Ang buhay ko ay blessed, coming in, coming out sa tahanan na ito.
at dinideklaraan ko ang buhay ko ay blessed, lalo na ang aking pamilya mula sa aking asawa at mga anak, cover with the blood of Jesus, sa aking mga kapatid, sa aking mga bayaw, sa aking biyenan, sa aking mga apo, sa aking mga manugang, sa pangalan ni Jesus. At anuman ang gawa ng kaaway, lagpas sa aming tahanan, lagpas ang salot, lagpas ang sakit sa pangalan ni Jesus. At patuloy na dinideklaran ko ang lahat na nanonood sa pangalan ni Jesus ay lalo kayong palalalimin ng Panginoon, lalo kayong patatagin at palakasin lahat na nanonood at nakikinig sa bawat araw ng aking pag-share ng iyong salita at ng aking buhay. Patatagin at kayo ng Panginoon sa inyong pananampalataya at palakasin sa pangalan ni Jesus. At sa umaga nito, patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Hingin natin yung karunungan, hingin natin sa Panginoon ang wisdom at naniniwala ako na ang Diyos sa bawat isa sa atin ay kikilos sa pangalan ni Jesus. At salamat sa Panginoon sa umaga nito. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. O Rabashiki Tarabakaya Rababakaya Siki Rababakaya Lasiya Rababaka. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Habang ako ay naghahanap ng aking babasahin, basta tayo lang ay umukus doon sa John. Dahil doon po nilagay ng Lord ang aking puso na magbasa ng kanyang mga salita. At alam ko na i-bless ni Lord patuloy ang buhay natin. Hallelujah. Sandali lang po, papatayin ko lang po yung aking niluluto. Alam sa hindi pa nakakaalam, tuwing gigising po ako sa umaga, ang ginagawa ko po ay nagpipray, and then habang ako ay nag-umpisa ng prayer, nakasalang ako yung aking niluluto. Ayun po. Pinatay ko muna. Kasi ang secret po, para tayo ay lalong i-bless ni Lord, unahin muna natin ang Panginoon sa lahat ng ating gagawin. Siya muna yung ating unahin. At hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Proven and testing ko na po yun. At salamat sa Panginoon sa karunungan na ipinagkaloob niya sa akin. At patuloy na i-bless pa tayo ng Panginoon. Basta sumunod lang tayo kung ano yung pinagagawa sa atin. Kahit hindi natin ito naunawaan, sige lang, sunod lang tayo ng sunod sa Panginoon. Dahil alam natin na ang Diyos ay ibibigay niya kung ano yung ating mga hinihiling sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Excuse me po. Excuse me po. Hallelujah. Ayun, nakita ko na. Nasa ano na po tayo? Nasa hindi ko nagkamali. 13 to 14. Good morning po sa mga hindi pa nabati ko. Good morning po. Good morning. Good morning sa mga taong ginamit ng Lord sa buhay ko. Hallelujah. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Jesus. Noong nakaraan ay ang binasa po natin ay tungkol sa yung pagtagumpay ng Panginoon sa pagpasok niya doon sa Jerusalem. At doon din po ay binasa natin yung tungkol doon sa kay Felipe, kay Andres.
nagkasama sila, no? Nagkasama sila nito at si Jesus. Ayun, nagkasama kaya mga disciple. At yun na yung hidwat na siya ay parangalan. Kung naalala nyo, yung ang sa chapter 12 verse 26, ang naghangad ng maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin at saan man ako naroon ay naroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglingkod sa akin. Kaya yun po yung parangkol. At sa pagbabasa muli natin ng salita ng Diyos, sinisikap ko din po na hindi lang po ito yung pagbabasa ko sa oras na ito sa umaga. Magawa ko din po sa another oras pa. Kala ko nga po noon, pag nagbabasa, okay na yung nakabasa ka. Pag ikaw ay naumpisahan mo na, masasanay ka, hahanapan natin mo na, kauuhawan mo na ang salita ng Diyos. Parang gusto mo nang maubos lahat. At sa dami ng iyong gagawin, dinidivide ko yung aking oras para magawa ko yung aking gawin para sa Panginoon. Kaya dito ulit, magbasa po tayo ulit sa chapter nabasa din po natin pala ito, yung parangalan ng Ama, sino mang maglingkod sa Kanya. At sinabi din doon sa chapter 12, chapter 13, yung paghugas ng mga paa ng Kanyang mga disipulo. Yun, nabasa na rin po natin pala ito. At eto na po tayo. Tapos na tayo sa chapter 10, 12, kaya maging 14 na pala tayo. At sa susunod pa hanggang sa matapos po natin andyan. At alam ko na sa kalooban ng Panginoon at loobin ng Panginoon, aralin ko ng mabuti ito hanggang sa kahit saan na lang po na chapter, isusunod ko na po. Basta nakapokus po ako dito sa dyan po. Kaya ito ang sinabi po dito, si Jesus ang daan. Huwag, sa chapter 14 po, si Jesus ang daan. Huwag mabagabag sa inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko pa ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan. At kapag ipaghanda ko na kayo na matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon at alam sinabi sa kanya ni Tomas na Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilalanin na ninyo siya at sa inyo nang makikita. Sinabi pa sa kanya ni Filipe, Panginoon, ipakita ko ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, ay tagal na ninyo akong kasama hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Filipe, ang makakakita sa akin ay makakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipinakita mo sa akin na ang Ama? Hindi ka ba naniwala ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi na sa akin gagaling ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama ay natili sa akin. Ang siyang gumaganap ng kanyang gawin. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at sa Ama ay nasa akin. Kung ayaw na ninyong maniwala, sinasabi ko na, maniwala na kayo. Dahil sa ginagawa ko, katandaan ninyo, ang
knowledge sa akin ay makakapaggawa na mga ginagawa ko ay higit pa kaysa dito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Ang anumang hingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Ama. O ang hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Purihin ang salita ng Diyos. Bless ang word na ito sa pangalan ni Jesus. Sinabi dito sa salita ng Diyos na ang Diyos ang daan. Tama po, ang Diyos po ang daan sa lahat ng ating mga sitwasyon ng ating buhay. Siya po yung daan dahil walang ibang makakaparoon sa Diyos Ama sa pamagitan ng kanyang anak. Kaya kung paano, sinabi niya na paano ibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Sinabi niya doon na sino man manampalataya sa kanyang anak ay ito ay nakakarating din po yun sa Diyos Ama. Dahil po siya yung para magiging lalo tayo maging connect doon sa Diyos Anak at sa Diyos Ama. Pero iisa lang po yun. Halimbawa lang po na siya ay nung time na nandito po siya sa lupa, lahat ng bagay po ay pinahintulot po ng Panginoon dahil sa pag-ibig niya po sa atin. Kaya binigay niya kanyang kabugtong na anak. Yan po ay si Jesus Christ. Kaya hindi natatapos ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Binigay niya nga po si Jesus para magkatawang tao, para makapagsalamuha po sa mga tao. Madaman niya kung ano ang pakiramdam ng isang tao pag dito siya sa lupa. Doon sa kanyang pakikisalamuha. Hindi, dahil yun ay plano na ng Panginoon, ng Diyos Ama, na maganap ang lahat ng mga bagay. At doon ay ma-redeem po tayo at tayo ay mapatawad po sa ating mga kasalanan. Kaya, nangyari po ang lahat upang maganap po ang kalooban ng Diyos sa bawat isa. Malinis po tayo sa ating mga kasalanan. Dahil po sa pag-ibig ng Panginoong Hesus. Kaya, napakasarap po na alalahanin po natin palagi na sa lahat ng ating mga sitwasyon ng buhay, andyan ang Diyos na laging humahawak sa atin, kumakapit sa atin. Kaya, sabi niya kung tayo ay maglingkod sa Panginoon, gawin na natin yung pinakamabuti, yung pinaka-the best para sa Panginoon. At hingin natin, lagi natin ilapit sa Panginoon na tulungan tayo ng Panginoon na increase ang ating faith, ang ating magiging matatag at maging malakas. Kahit ano pa na sitwasyon, kabigat, kahirap na sitwasyon, hingin natin sa Panginoon yung katatagan ng ating pananampalataya. Ito man malaki, ito man maliit, o yung iba walang pinagdadaanan, pero ito lang po ang masasabi ko. Huwag po natin hayaan na maging kampante po tayo dahil darating ang panahon na doon sa mga naging kampante o walang mga problema, huwag tayo naman magtampo sa Panginoon kung mayroon man tayong darating na mga pagsubok dahil pinagbigyan tayo ng Panginoon. Kasi kumbaga, kung tayo ay malapit na sa Panginoon, tapos ay aalaw ng Panginoon, huwag natin hayaan na questionin ang ating Panginoon. Sabi nga, wala tayong karapatan. Pero pag tayo ay may relasyon na sa Panginoon, pwede natin siguro, Lord, patawarin niyo po ako. Alam ko, Lord, na ang lahat ng bagay ay ipinagkaloob niyo. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maging matatag po ako sa ibibigay niyo po sa akin na pagsubok
na itong pagsubok ko na ito pala po ay magiging kalakasan ko at magiging katagtagan ko upang makilala ko po kayo. At sa ating panalangin, lagi natin alalahanin ang salita ng Diyos. Tayo ay manalangin, magbasa ng salita ng Diyos at magpuri sa Panginoon. Ibalik natin yung pagpupuri na mayroong kagalakan, hindi lang yung nagpupuri lang tayo dahil gusto lang natin umawit. Umaawit tayo dahil gusto natin na maging masaya ang ating puso't kaluluwa at lalo na madama natin yung pag-ibig at ang presence ng Panginoon. Kaya sa umaga nito, maraming salamat sa salita ng Diyos na sinasabi niya dito na hindi ko makita dahil malinaw ang aking mga mata. Sinasabi niya dito na sa kanyang pakikipag-usap kay Tomas, sinasabi niya dito na sumagot ang Panginoon, si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sinasabi niya, dinidiin niya po dito na siya yung daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng Diyos Anak. Dahil sa Diyos Anak, malaki ang naging parte ni Jesus sa buhay natin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ni Jesus ay ibinigay niya yung kanyang buhay. Tayo hindi natin kayang ibigay ang buhay natin. Basta-basta lang, lagi na lang iniisip natin yung mga bagay na pagkakaabalahan, mga bagay na makamundo or dito sa lupa. Lagi tayong example po. Noon naranasan ko po, through my experience sa gawain ng Panginoon, kailangan hindi siya yung number one sa gawain ng Panginoon. Kasi naisip mo, meron akong gagawin, may bisita ako, pero hindi pala ganon. Kailangan, pag tayo ay nasa Panginoon na, maraming taon na tayong naglilingkod sa Panginoon, hindi na tayo baby. Kung tayo ay nakalimang taon na, o 10 taon na, 15 years, 20 years, hindi na tayo mapa-baby. Dapat, hingin natin sa Panginoon na tayo ay lumakad sa Kanyang kalooban, na anumang mga kahinaan natin, ay ito ay patatagin niya tayo. At huwag tayong magturo, huwag tayong manisi ng ibang tao. Dahil ako po, na-experience ko yun. Kaya nung na-experience ko, in-apply ko po sa aking sarili na ingatan ang bawat mga sasabihin ko na nagsasalita siya pero hindi niya alam yung kanyang sinasabi. Parang ganun yung ako na sinasabi ko na ganun. Na gusto ko sabihin sa kanya o lumaban sa kanya pero dahil sa alam ko yung mali, sasabihin ko sa sarili ko, Panginoon, patawarin mo siya dahil hindi niya alam yung kanyang sinasabi. Kaya huwag tayo maging makasarili or lagi na lang na sinasabi natin na sa ating sarili na siya ay mas sama o siya ay mali, ako yung tama, ako yung mabuti. Hindi gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos na tayo ay pasakop sa Kanya. Pero dahil nandito pa tayo sa lupa, hindi din natin masasabi na tama lahat ng ating ginagawa. And hingin natin lagi sa Panginoon pag tayo ay nagkakamali na patawarin tayo at hindi tayo manatili doon sa ating mga kahinaan sa bawat oras, sa bawat araw.
Kaya lagi nating isipin ang salita ng Diyos na siya yung naging daan at hindi tayo makakarating sa Diyos kung tayo ay hindi dumaan sa Diyos Ama at sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya salamat sa salita ng Diyos. Purihin ang salita ng Diyos. At sa totoo lang, ano ba ngayon? Thursday. Noong Wednesday po, yan po yung nabasa ko po. Hindi ko po na post po doon sa ano dahil nung pinag-aaralan ko, hindi ko maipasok doon sa YouTube. Ayaw ng Panginoon siguro, Holy Spirit, kasi medyo hindi okay po yun yung aking iba yung plano pala ng Diyos talaga. Kaya minsan meron tayong mga bagay na gusto tapos ay hindi yun, sabi ng Panginoon. Iba yung ano ko sa iyo, sabi niya. Kaya salamat sa Panginoon dahil mabuti ang Diyos sa bawat buhay natin. Kaya sa umagang ito, testimony ko lang po yung ginagawa patuloy ng Diyos sa buhay ko na ang aking mga anak ay unti-unti po ang bawat isa sa amin ay binubuo niya. At salamat sa Panginoon dahil alam ko yung plano ng Diyos para sa atin. Gawin din natin yung gawin natin para sa Diyos, para yung plano ng Diyos na mabuti ay ipagkakaloob niya. Kaya salamat sa Panginoon at walang katapusang pasasalamat dahil hindi ako nagkamali sa pagsunod sa leading ng Holy Spirit sa akin. Kung paano noon na naging mahina ako doon sa damdamin ko na pinahinga ako sa gawain ng Panginoon, pero nagpahinga ako hindi dahil sa natulog lang ako. Nagpahinga ako, ibig sabihin po ay pinakita ng Diyos yung maliit lang na sitwasyon na binalis kita sa church, ito, ipakita ko sa iyo at ipadama ko sa iyo. Nung umalis ako sa church dahil sa aking mga ugali na maganda, inilagay niya ako doon kung saan lalo kitang patatagin at palakisin at pagalingin at ituro ko sa iyo yung dapat mong lakaran. Kaya doon sa mga natitisod, may nakikitang kamalian, ang buhay ng Kristiyano ay hindi dapat ganon. Tayo ay nakakatisod, may nakita tayo mga kasisters, o may nakita tayong kamalian sa ating pastor, ipag-pray ng mabuti sa Panginoon at huwag magsalita, huwag makipag-usap sa kasister, sa Panginoon ka lumapit at sa panahon na tayo ay lumapit sa Panginoon, hingin natin yung leading ng Holy Spirit at gawin natin yung pinakamabuti. At doon, pag natapos na po yung mga pagsubok na yon, hindi na natin iungkat o balik-balikan yung ginawa na pagkakamali ng ating kapwa. Dahil hanggat binabalikan natin ito, lalo natin hinuhukay yung patay na inilibing ng Panginoon sa buhay natin na tayo ay pinagaling na. Huwag natin balikan yon sa pangalan ni Jesus. Kuberan ako ng Panginoon at doon sa aking pagsamantalang pagbabakasyon, pagpapalamig, pinakita doon sa akin ng Panginoon yung maghawak ng pera na malalaki hanggang abot ng 20 to 30,000 na walang nangyari dahil hindi ako nagtatides. Ang binibigay ko lang po ay love offering. Nagsisid po din ako sa gawain nila. Salamat sa Panginoon sa ginamit na simbahan din, body of Christ sa akin.
At doon naramdaman ko rin yung mga payo ng mga pastor at sinasabi ko yung katotohanan na sinasabi ko, ako ay may sariling tahanan, ako ay may pastor at may pastora, ako ay ginagamit na ng Panginoon, pero hindi ko inaasahan na iaalaw ng Panginoon ang mga bagay na yun. At sa pagbalik ko, balik-balikan ko yung mga nangyari, hindi ko pinagsisihan ang lahat ng bagay na nangyari na yun. Dahil alam ko na doon ako pinatatag at pinalakas ng Panginoon. Hindi siya nagkulang sa akin. Hindi niya pinadama sa akin nung time na yun na ito yung ginawa mo. Never akong kinondemn ng Panginoon. Never, never ako kinondemn ng Panginoon. Na ito yung mali mo. Hindi tulad ng tao. Tayong mga anak ng Diyos. Pag ang kapwa natin Kristiyano ay nagkakamali, huwag natin hayaan na ang mga salita natin ay makapagsalita ng masakit. Kaya, masarap sa papel at dinisay ng puso ko habang doon ako nagpapagaling. Pinagpipray ko kung sino yung tao na yun na ginamit ng Diyos. Na naging matatag ako, naging malakas. At sabi ko one day, yung mga papuri, awit sa Panginoon, babalik ako kung saan mo ako, Lord, inilagay. Alam ko, Lord, yung plano mo, yung kalooban mo sa akin. Kaya nung time na ako ay nagkasakit, sari-sari sakit, dahil doon po sa paghanap buhay ko, sinabi sa akin ng Panginoon, tapusin mo yung trabaho mo para sa nagtatrabaho ka, hindi para sa tao. Nagtatrabaho ka para sa dahil hanggat nakatingin ka sa mga bagay na hindi para sa akin, hindi ka makakaalis. Ang takot ko sobra noon dahil hindi ko alam, dahil kilala ko ugali ko, magre-react ako. Pero dahil sa pagsama na ko, pinigil na yung damdamin ko, yung bibig ko. Maraming tao or ini-expect ko na tao na siya ang makakaunawa sa akin. Sabi ko nga sa asawa ko, mas mahal ko pa siya kasi ang taas ng expectation ko eh. Kahit na alam ko na hindi niya ako naintindihan or naunawaan. Pero sa kanya, alam niya na naintindihan niya ako at naunawaan. Pero bawat salita na lumalabas sa bibig ng taong ito, siyang tumutusok sa puso ko. Sabi ko, Lord, siguro kaya ganun yung naririnig ko. Kasi yun yung pinapagaling mo sa akin. May sakit lagi, ang bawat sakit na inaayos ng Diyos sa buhay natin. Kaya, ang masasabi ko lang, bawat sakit na ating mga nararamdaman, i-comfort natin ang ating sakit na nangyayari ito dahil inaayos tayo ng Panginoon. At alam mo sa sarili mo na pagagalingin ka ng Panginoon. Basta ang puso natin ay laging malinis. Isipin mo na lang na bawat sakit ay may tagumpay ng Panginoon. Kaya, ano man ang finish na
gagawin ng Diyos sa buhay natin. Ito ay laging may tagumpay. At ang misyon natin, magpakatatag at maging malakas sa nagiging buhay Kristiyano. Sa umaga nito, salamat sa Panginoon at sa pag-share ko ng salita ng Diyos at ng buhay ko. Pagpalain ang bawat isa sa atin at muli hanggang bukas. Magpipray po tayo sa oras na ito. Patuloy tayong manalangin sa Panginoon at ipag-pray ko rin po kayo. Hallelujah. Salamat Panginoon sa umaga nito. Salamat po sa salita mo na hindi kami makakarating sa iyo, Ama, kung hindi sa pamamagitan ni Jesus na nagbigay ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Lord, sa salita mo dahil alam namin, Lord God, ito ang daan na kami, Panginoon, patuloy na ilakad sa tamang daan na kung saan yung daan, yung journey ng aming buhay ay maging matatag at maging malakas anumang sitwasyon ng aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo sa buhay namin. Makita namin yung kapangyarihan mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat. Salamat dahil ikaw ang nagbigay ng buhay sa krus ng Kalbaryo para sa akin at para sa kanya na nanonood at nakikinig. Sa umagang din po, dinideklaran ko ang buhay ng bawat nanonood, nakikinig. Bless mo po ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, ang kanilang asawa at mga anak. I-bless mo po ang kanilang hanap buhay. I-bless mo po, Panginoon, ang kanilang kalusugan, kalakasan, Panginoon. I-bless mo po ang hanap buhay nila na patuloy, Lord, na palaguin ito sa pangalan ni Jesus. I-bless mo rin po, Panginoon, ang mga may mga sitwasyon ng kanilang buhay na sila ay nangihina o nawawala ng pag-asa sa pangalan ni Jesus. Dinideklaran ko na kayo ay pagpapalain ng Panginoon at patuloy na patatagin ng Panginoon at ipoprovide ng Panginoon lahat ng pangangailangan ninyo, ito man emosyonal, physical, mental, spiritual, at financial sa pangalan ni Jesus. I-declare ko ang buhay nyo ay blessed, coming in and coming out sa tahanan nyo. At dinideklaran ko ang bawat buhay na nanonood more than enough sa pangalan ni Jesus. Bibigyan kayo ng Panginoon ng sobra-sobra sa sapat. At i-bless ang mga nakakilala na sa Panginoon at mas makakakilala pa sa Panginoon. At lalong-lalo na i-bless ng Panginoon ang gawain kung saan ang mga lingkod niya na ministeryo na kayo ay naglilingkod sa Panginoon, i-bless kayo ng Panginoon sobra-sobra sa sapat at bibigyan kayo ng karunungan ng Panginoon anumang bagabag sa inyong mga kaisipan, sa inyong mga puso. Tutulungan kayo ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Lahat ng inyong mga inilalapit sa Panginoon ay tutulungan kayo ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. In Jesus' name. At sa oras na ito, patuloy kong idudulog po kayo. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin. Kung talagang gusto niyo po na makaugnay patuloy ang ating Panginoon, sumunod lang po tayo sa maiksing panalangin. Panginoong Hesus, humihingi po kami ng iyong awa at aba. Panginoon, linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo at ng inyong Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Sa oras na ito, pinagpipray ko po ang sino mang nanonood at nakikinig. Tulungan niyo po sila at nilalapit ko po sila sa inyo. Kami na nakikinig at nanonood, humihingi ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Inaamin ko po na kami makasalanan.
Linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo ng inyong Espiritu Santo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at tinatanggap namin ang iyong pagpapatawad sa oras na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan. At linisin niyo po ang lahat ng aming maruming kasalanan. At naniwala po kami na ikaw ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Isulat niyo po, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon na aking tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Hesus, sa oras na ito, kayo po patuloy ang kumilos bawat buhay namin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa kapatawaran at sa kalinisan. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw na ngayon ang may hawak ng buhay ko at magiging aking Panginoon ng aking buhay na mag-guide sa akin. Salamat, Panginoon. Ikaw lang, Lord, ang maparangalan sa bawat buhay ko, sa bawat oras na ito. Ikaw lamang ang maitaas. Patuloy akong magpakumbaba sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Hanggang sa bukas po, maraming salamat po sa inyong pagsama po sa akin. Pagpalain po tayo ng Panginoong Hesus at patuloy ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ay madama natin sa pangalan ni Jesus. Good morning po and bless you po. Thank you po.